Kung akala nyo pare-pareho lang lahat ng dashcam systems, well, ibahin nyo itong masusubukan natin na dashcam ngayon. This is the 70mi T800 and ito na yata yung pinaka-premium at pinakamagandang video quality na dashcam na nasubukan ko so far. At syempre, asahan nyo na rin na medyo may pagka-premium din yung presyo nito. Pero after ko masubukan, I can say, gets ko naman kung bakit naging premium din yung pricing nito. And the main selling point para sa akin dito ay yung dual 4K video recording sa rear and sa front camera nito. Pag-usapan natin to after this quick unboxing. Alright, so yung kit na nakuha natin is yung 3 camera setup. So meron tayong continuous and simultaneous recording ng rear camera natin, ng front camera, as well as yung in-cabin camera natin na 1080p HDR. By the way, if you get this link dito sa description box, you'll get a voucher. And ang sabi ni 70mi is that kasama na daw yung micro SD card sa package na bibilhin nyo. Again, nandito po yung link. Sulit na po yan considering na nagsitaasan ng husto yung price ng mga memory card. But anyway, going back sa T800, pag-usapan natin yung build and design nito. Medyo may pagka-bulky yung datingan niya, pero pagdating sa build quality, premium agad yung feels. Hindi siya yung tipong murang plastic na dashcam na parang after ilang buwan, lulutong na sa init. And tulad ng binanggit ko kanina, yung setup natin dito is triple channel na po. So again, that's the front cam, rear cam, and yung in-cabin camera natin. So lahat ng nangyayari sa harap, sa likod, or kahit pa sa loob ng sasakyan mo, recorded po yan. And by the way, once you start installing this, mapapansin nyo yung di-hamak na mas makapal na cable nito kumpara sa normal na dashcam. And this is to help sa pag-transmit ng 4K video data kasi nga legit na 4K video ang nire-record nito. And since nabanggit ko na rin yung 4K video recording, tara pag-usapan na natin kasi ito yung pinaka-main highlight niya talaga. Kasi let's be honest guys, kahit gaano karami yung features ng isang dashcam, kung malabo rin naman yung kuha, parang wala rin. So this is where the T800 separates itself from normal dashcams. So yung front at rear camera nito, parang gumagamit ng Sony Starvis 2 IMX678 sensors. And like I mentioned ilang beses na, legit po na 4K makukuha nyo both sa front and sa rear cameras. So with this, mabilis basahin ang mga plate numbers, mas malinaw ang road signs, mas detalyado ang mga sasakyan sa paligid, mas kita yung mga finer details na usually nawawala sa mga ordinary dashcams. And mas ma-appreciate nyo talaga yung mga extra details na makukuhanan natin, lalo na sa mga instances na kailangan natin ng actual footage ng mga aksidente or any kind of incident. So sa daytime recording, asahan nyo, malinaw talaga yung video na makukuha natin. Yung tipong kahit i-pause mo yung footage habang umaandar, marami ka pa rin makikitang details. Sharp yung image, maganda yung dynamic range, hindi agad nawawala yung details kahit sobrang liwanag ng sky o may harsh sunlight. Pero I would argue this is more impressive sa nighttime. Kasi karamihan ng dashcams, dito talaga bumabagsak sa night video recording, lalo na yung rear camera na usually lower end yung ginagamit. So usually we get grainy images, blurry at may mga glare pang kasama. Pero dito ramdam mo agad yung benefit ng Starvis 2 na sensor. Mas maliwanag ang kuha, mas kontrolado yung mga street lights at mas kita yung plate numbers. So ito na so far yung pinakamalakas na low light performance na nasubukan kong dashcam in 2026. Now yung interior camera naman nito records at 1080p na merong HDR capability. And meron pa tong infrared LED, so kahit madilim sa loob ng sasakyan, kita pa rin kung ano nangyayari. Napakalaking bagay nito para sa mga ride-sharing services natin, pero para sa mga ride-sharing services, nako, mas may recommend ako sa inyo na mas practical talaga, and that is the T400. Let me know in the comment section kung gusto nyong pag-usapan rin natin at tingnan natin yon dito sa channel natin. Pero since nabanggit na rin natin yung T400, eto muna yung quick side-by-side ng dalawang dashcam na to para makita lang natin kung gaano kaangat nga ba yung isang T800 over a more modest model na T400. So ito po yung sample natin ng daytime, eto naman yung sample natin ng nighttime. Next up, pag-usapan naman natin yung iba pang premium features na meron sa T800. Una, naka Wi-Fi 6 na to. So, makakatulong ito para sa file transfer speed natin compared sa normal na Wi-Fi 5. Meron din itong built-in GPS. Kasama na sa recordings natin yung speed, route information, at location data. Very useful ito, lalo na kung kailangan nyo ng complete documentation ng mga incidents. Na isa sa pinaka-premium na feature nito is yung parking surveillance. Pero you can only achieve this
kung ipa-hardwire nyo yung kit nyo. Na kung hindi kayo marunong magpa-hardwire kit, ito po yung quick message natin. Nga pala guys, kung gusto nyo magpa-install ng dashcam nyo, hindi kayo marunong mag-install ng sarili nyo, dito po sa Gadget Baby, 70 My. Ayan, kita nyo, ito yung store nila. So, nandito lang po ito sa Banawe QC. Lalagay ko na rin sa link sa description box yung Facebook page nila para makakontakt nyo sila kung sakaling gusto nyo magpa-install din. So with the help of Gadget Baby, madali ko lang na-install yung hardware kit with the T800. So kapag naka-hardwire setup ka na, hindi natatapos yung trabaho ng dashcam pag pinatay mo yung sasakyan. Patuloy pa rin yung pagbabantay nito. Meron na kasi itong AI motion detection, so that means meron siyang collision detection, parking monitoring features. So kung may bumanggaman sa sasakyan mo habang nakapark, may sumandal, may nagtangkang buksan, may suspicious movement sa paligid, malaki ang chance na makuha lahat yan ng camera. And honestly, isa to sa mga features na sana hindi natin kailanganin, pero kung sakali mang dumating yung araw na kailangan natin, this makes it super worth it. Na isa pang premium but optional feature is yung 4G connectivity. So may option tayo to install a SIM card dito, and ang recommended ni Gadget Baby dito is yung Smart Rocket SIM and also yung dito as well as yung GOMO SIM card. So kapag naka-install yung compatible 4G kit dito, pwede kayo makatanggap ng mga alerts from your car. Pwede ka mag-monitor ng sasakyan mo remotely na para bang may live stream ka from your car mismo. Na isa pang premium feature na usually makikita nyo lang sa mga higher-end dashcam is that this one does not use an ordinary battery. Super capacitor ang gamit nito, mas heat resistant siya and mas reliable long term, at mas bagay rin dito sa Pilipinas dahil sobrang init nga naman. So with that said, sulit nga ba ang 70 My T800 para sa'yo? Well, I'm gonna be honest with you guys, hindi ito para sa lahat. Siyempre, again, meron tong premium na price tag. So kung ang hanap mo lang is yung basic na dashcam lang and nothing fancy, then you might need to look somewhere else. Meron na tayong review ng 70 My A410. You can check that out as well. Mas abot kaya po yun. Pero kung gusto mo ng premium image quality, triple camera setup, maganda yung video recording even at nighttime, parking surveillance, and 4G connectivity, at yung peace of mind na malinaw yung ebidensya nyo just in case magkaroon ng insidente, that is gonna be super priceless. Isa to sa pinaka-impressive dashcams na nasubukan ko so far. And sa dami ng dashcams na dumaan sa market at mga nasubukan ko mismo, isa talaga to sa pinaka-impressive in terms of overall video quality na pwede ko na sabihin na, wow, improving na yung camera ng mga dashcam. Now, another alternative para sa T800 na mas mura is the T400. And let me know in the comment section kung interesado kayo about the T400 and kung ano man yung mga gusto nyong malaman about that dashcam. Pero kung desidido ka na at gusto mo na talagang bumili ng 70 My T800, lahat po ng links ilalagay ko dito. Possible na may voucher pa and pwede nyo pang ipa-install yan sa Gadget Baby kung hindi kayo marunong. So hopefully na-enjoy nyo at nakatulong tong video na to sa inyo. At kung nakatulong man, ano na ba, mag-like, comment, and subscribe na kayo dito sa channel natin. Kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.